ay bigla na namang hinhijack ni Secretary Boying Rimulya si Bernardo, dinala somewhere else, and then tsaka pa lamang nakabalik. Which was good enough dahil hindi hayatos, nagkaroon ng pagkataon si kinatawan na Marcoleta na iharap sa Blue Ribbon Committee si retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Jay. Opo, ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa kanyang naging pasabog kahapon ni Gutesa? I would sum it up in one word. Kumbaga sa floodgate. Magsalita at buong tapang na hinarap ni Mr. Gutesa ang buong bansa sa pamamagitan ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Jade. Niniwala ho ba kayo, Sir Jay? Totoo yung mga pinagsasabi ni Mr. Gutesa? Alam mo, ako matagal na naging miyembro at kumover ng JUCRA, no? Justice and Court Reporter. Makita mo yung mga demeanor, yung tindig at itsura ng mga tumitistigo sa korte. Ako rin ay ilang beses na rin naharap mismo sa mga paglilitis at naging testigo sa mga paglilitis. So, I would say with certainty, based on experience, na nasa mga 97% ang credence nung nagsasalita kahapon by the name of Gutesa. Opo. At doon sa mga nabanggit na mga kongresista tulad ni Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Zaldico, sa tingin po ninyo dapat silang ipasama sa investigasyon dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi lamang siguro si Mr. Romualdez, si Mr. Co, at kung sino pang mga contractor o personalities, no? Siguro kung talagang didoso at seryoso ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee, dapat siguro ipatawag yung 246 congressman na napumirma doon sa impeachment na sinasabing tumanggap ng 150 million in exchange of the signatures because nandoon ang listahan niya na galing din ang perang pinamudmod mula sa pera sa basura, Jay.